Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Muli po, ito po programang Apostolic Back with the Bible na buwabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At ito po muli ang likod na si Padre Ariel Guevara at sa inyo po ay buwabati. At sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At unang-una po ay batiin po natin ang ating mga kapatid at sa kaibigan, pagbagin sa panguna po ng ating Pastor Jeff Paspi at sa kanyang may bahay. At kay na Pastor Reynald Dizon at sa kanyang may bahay. At sa kanya Sister Mingito, diyan po sa pagbagin. Nabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Kaya din po, may abati ko rin po ang aking kapatid diyan sa Bulacan, Sister Arlene Guevara. At sa aking mga pamangkin dyan, Father Aaron Guevara, Father Arvin Guevara. Pinabati rin natin yung ating Ignite Generation na ating kaibigan dyan sa GC at sa lahat po ng ating mga kaibigan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Pinabati po natin ang Family Bayon, Family Juan, Family Durumal, at ang Family Ayag dyan sa Valenzuela. Ganyan binabati rin natin si Brother Enrile ng isang magandang gabi. Binabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Cavite, sila Brother Joel Haspi, sa kanyang may bahay, dyan po sa kanyang tatay. Dyan po ay binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Kayo po ay makinig at patuloy po sumubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Sa lahat po ng ating mga viewers sa buong Pilipinas at sa anumang sulok ng mundo, mga kaibigan, ay pwede po tayong magtanong kung ano po ating mga katanungan tungkol po sa pagkakilala sa isang tunay na Diyos at sa ating Panginoong Kristo. So muli po mga kaibigan ay tatalakayin po natin ang tungkol po sa 1:20 at ang bersikulo po ay 17. So, maganda po yan mga kaibigan na ating pong katalakayin dahil ito po kung natandaan po natin ay ito po yung aming challenge sa kanila na kung paano nila ipapaliwanag yung 1:20-17 na sinabi ng ating Panginoong Kristo mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Sabi doon sa 1:20 at ang bersikulo po ay 17, sabi rito ganito. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Wag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama at aking Diyos at inyong Diyos." Ang nangungusap po rito mga kaibigan at mga kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo nang pagkatapos niya pong mabuhay na maguli sa mga patay, mga kaibigan. Ang sabi niya po kay Maria ay, "Wag mo akong hipuin." Ito po ay si Maria Magdalena, mga kaibigan at mga kapatid. "Wag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa aking Ama. Ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos." So meron pong tinutukoy ang ating Panginoong Jesucristo na mga kapatid. Sabi niya kay Maria, "Pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila." So sino po ba mga kaibigan yung mga kapatid na tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo sa talatang ito? Tingnan po natin sa aklat po ng Mateo. Ito po ang pahayag ng banal na kasulatan sa 28 ng Mateo. Ano po ang pagkakasabi po rito mga kaibigan? Kung sino itong mga kapatid na ito. Sabi rito sa 28:9 ng Mateo, "At narito sila ay sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila ay nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang magagayi sinabi sa kanya ni Jesus, huwag kayong mga takot, magsiyaon kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsibaroon sa Galilea at dooy makikita nila ako." So ang pahayag po ng Panginoong Jesucristo doon sa kay Maria Magdalena, huwag kayong matakot.
kundi pumaroon kayo sa aking mga kapatid at sabihin nyo sa kanila na ako'y makikita nila sa Galilea. Sino po ba, mga kaibigan, yung mga pumunta sa Galilea? Tingnan nyo po, mga kaibigan. Dito po sa 16, datapwat nagsiparoon ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sa kanila'y itinuro ni Jesus. So ang tinutukoy po, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo na kanyang mga kapatid ay walang iba kundi ang 11 alagad. Patay na po rito si Judas Iscariote, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sabi niya kay Maria, pumaroon ka sa aking mga kapatid. Sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung Diyos at Ama ng Panginoong Jesucristo, ito rin po ang Diyos ni Maria, ito rin po ang Diyos ng kanyang mga kapatid na walang iba kundi ang mga apostol, mga kaibigan. Kaya, makikita po natin ang pagpapahayag ng mga apostol. Kaya sabi po rito ni Apostol Pablo, sa Efeso 1 at ang versikulo ay 3, tingnan po natin. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Ang pahayag ni Apostol Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Meron pong Diyos at Ama ang Panginoong Jesucristo. Tanong ko po sa inyo, mga kaibigan, kung si Kristo po ay kinikilala ninyong Diyos, mga kaibigan, mga kapatid, kung si Kristo po ang kinikilala po nating Diyos, ang tanong po, mga kaibigan, si Kristo ba ay may Diyos at Ama? Kung Diyos si Kristo at siya rin yung Ama, bakit si Kristo may Diyos at Ama? Lalabas, mga kaibigan, na dalawa ang Diyos at Ama natin. Mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Sabi ni Pablo, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan po natin, mga kaibigan, sa 17, sa Efeso 1:17. Upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. Maliwanag, mga kaibigan, na meron pong Diyos at Ama ang Panginoong Jesucristo. Kung ituturing po natin si Kristo nang narito po siya sa lupa, siya po ay Diyos at Ama, bakit pa po siya aakyat sa Diyos at Ama? Lalabas po, mga kaibigan, mga kapatid, magiging dalawa ang Ama at magiging dalawa rin po ang Diyos. Kaya nga, ang payag po namin sa inyo, kung si Kristo ay Diyos, ang tanong, si Kristo ba walang Diyos at wala siyang Ama? Kung siya ang Diyos, bakit may tinatawag pa si Kristong Diyos at Ama? Siya na pala ang Diyos at Ama. Di ba po, mga kaibigan, ay magkakaroon po ng problema at magkakaroon po ng kontradiksyon sa talata, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Ngayon po, kung titignan po natin sa John 20:17, pumaroon ka sa aking mga kapatid, sabihin mo sa kanila. Ang mga kapatid ay walang iba kundi ang mga apostol. Sapagkat ang mga apostol, sila po ang saksi sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Painggan po natin sa aklat ng Gawa, sa 10 at ang bersikulo po ay 40. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang mahayag, hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksing hinirang ng Diyos ng una, sa makatwid bagay sa amin, na nagsikain at nagsiinom na kasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay. So, ang mga witness, ang mga saksi, sabi ni Pedro doon sa kanyang pangangaral kay na Cornelio, ay sila ang mga saksi pagkatapos na mabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga pinapatawag
ni Kristo, mga kaibigan, kay Maria, tawagin mo ang aking mga kapatid, yung mga alagad, sapagkat yung mga alagad, sila ang dapat makakita, mga kaibigan, sila ang dapat makasaksi. Kaya nga yung mga bagay na nakita nila at kanilang narinig na saksiyan, ito po ay isinusulat po sa atin. Sa kanila pinagkatiwala ang pagiging saksi. Pakinggan nyo mga kaibigan. Dito po sa aklat ng unang 1:1 at ang bersikulo po ay 1 hanggang 3. Tingnan po natin. Yaong buhat sa pasimula. Ito po itumutukoy mga kaibigan. Walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatutuhanan sa inyo aming binabalita, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama na sa atin ay nahayag. Yaong aming nakita at narinig, siya rin namin ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo, at ang mga bagay na ito ay aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung kanilang nakita, kanilang narinig, ito po ay sinulat ng mga apostol. Kaya nga pinapatawag ni Kristo kay Maria Magdalena, yung kanyang mga kapatid. Ito ang dapat makasaksi sa kanila sapagkat doon pa lang sa aklat ng Isaiah, meron ng tinutukoy, mga kaibigan, na mayroong sasaksi sa ating Panginoon. Tingnan po natin mga kaibigan, dito po sa aklat ng Isaiah, sa 43 at ang bersikulo po ay 10. Tingnan po natin. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga. Walang Diyos na inanyuan ng una sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako sa makatwid bagay, ako ang Panginoon, at di ba sa akin ay walang tagapagligtas. Meron na pong mga saksi, mga kaibigan, doon pa lang sa propesiya ni Propeta Isaiah, na itong ating Panginoong Kristo, ang saksi niya po mga kaibigan, ay walang iba kundi ang mga apostol. Kaya sabi ni Kristo, mga kaibigan, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Mga kaibigan, mga kapatid, halimbawa, kung ang paniniwala po natin, si Kristo na nandito po siya sa lupa, Diyos si Kristo, tapos aakyat pa siya sa kanyang Diyos, magkakaroon po ng problema mga kaibigan. Parang isang Diyos na inakyatan ng isang Diyos. Yun po magiging problema mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya nga, ang pahayag natin mga kaibigan, merong Diyos at Ama ang ating Panginoong Kristo. Yung Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo, ito po yung kanyang ipinakikilala sa atin na nag-iisang Diyos na tunay. Tingnan po natin. Sa aklat po ng 1 sa 17 at ang bersikulo po ay 3. Ano ang pahayag ng ating Panginoong Kristo? Sabi rito ay ganito. At ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. So pinapaliwanag niya, at ito ang buhay na wala hanggan, na ikaw, hindi niya sinabi, ikaw at ako. Hindi po, ikaw, ito po ay singular, no? Ikaw ay makilala nila. Sino ang makakilala, mga kaibigan, mga kapatid? Doon sa mga taong ibinigay ng Ama sa Kanya, ang dapat makilala ng mga tao na yun na ibinigay ng Ama kay Kristo, na yung tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Kung ang pagkakilala ng mga tao na yun, na ang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama, ano naman ang dapat na ipakilala sa ating Panginoong Jesucristo? Ano ang dapat pagkakilala? Pakinggan niyo po sa 17:8. Tingnan po natin. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo, ay ibinigay ko sa kanila, at kanilang itinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo,
at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Si Kristo pala mga kaibigan, nagbuhat po siya sa Ama. Galing po siya sa Ama. Maliwanag po yan mga kaibigan, mga kapatid. Kung yung Ama ay Diyos at si Kristo ay Diyos, lalabas mga kaibigan, isang Diyos na nagbuhat pa sa isang Diyos. Yan po ang mangyayari mga kaibigan at mga kapatid. Kung yung isang Diyos ay nagbuhat pa sa isang Diyos, ilan na po ngayon ang Diyos? Yun po mga kaibigan ang kailangan solusyonan po natin. No? Yung iisang Diyos na tunay, sabi ni Kristo, ang dapat makilala na iisang Diyos na tunay, walang iba kundi ang Ama. At makilala yung kanyang sinugo. At walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ang layunin mga kaibigan ng ating Ama, kaya niya sinugo ang kanyang anak. Ang layunin mga kaibigan upang iligtas ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na ibinigay sa atin mga kaibigan at ang gagawin naman ng anak, ipakikilala yung tunay ng Diyos sapagkat ang buhay na walang hanggan ay ang pagkakilala sa tunay na Diyos na walang iba kundi ang Ama. Kaya nga sabi ni Kristo mga kaibigan, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Pag nakilala niyo po ang nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan, ito po ang buhay na walang hanggan, mga kaibigan. At ang nagpakilala po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Tignan po natin mga kaibigan at mga kapatid, sino po ba ang nagpakilala sa Ama? Pakinggan niyo po sa aklat po ng 1:5 at ang bersikulo po ay 43. Ano ang pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo? Sabi niya rito ganito, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ini-introduce niya po yung pangalan ng kanyang Ama. Hindi niya sinabi, naparito ako bilang Ama. O kaya, naparito akong Ama. Hindi po yan mga kaibigan. Kundi ang sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Ano bang ginagawa ni Kristo doon sa pangalan ng Ama? 10:25 ng 1, tingnan po natin mga kaibigan. Dahil siya po ay naparito sa Ama, ano pong ginagawa ni Kristo? Sa 10:25, sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya, ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay siyang nagpapatotoo sa akin. Ang nagpapatotoo pala kay Kristo, mga kaibigan, yung kanyang ginagawa sa pangalan ng kanyang Ama. So maliwanag po yan. Kaya sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ang Panginoong Kristo po ba, mga kaibigan, ay naparito ba siya sa kanyang sarili? 8:42 ng 1, tingnan po natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Maliwanag ang pahayag ni Kristo, hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sinugo ba siya bilang Diyos? O sinugo siya bilang anak? Yun po dapat ang maliwanagan mga kaibigan. Hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Sino ang nagsugo? Ang nagsugo, yung tunay na Diyos. Mga kaibigan, ano yung sinugo? Ang sinugo po, yung anak ng Diyos. Isinugo niya yung anak ng Diyos upang ipakilala yung pangalan ng Ama. Hindi naman pwede ipakilala ng anak yung sarili niya. Pinakikilala ng anak yung Ama. 1:18 ng 1, tignan niyo mga kaibigan. Ano ang layunin ng anak? Bakit siya po ay naparito sa liputan? Tignan niyo po. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ang sinugo po yung anak. Kaya sinugo yung anak
para ipakilala ang Ama. Maliwanag po yan mga kaibigan. At yung Ama naman, siya ang magpapakilala sa anak. O sino po ang dapat magpakilala? Ang dapat magpakilala sa Ama ay walang iba kundi yung anak. Sapagkat yung anak, siya po ang nakakilala sa Ama at siya po ang nakakita sa Diyos. Pakinggan po natin sa aklat po ng 1:6. Ano po ang payag ng Panginoon Kristo sa 6:46 ng 1? Hindi sa ang sino man nakakita sa Ama, kundi yung nanggaling sa Diyos, siya ang nakakita sa Ama. Yung anak, siya po ang nakakita sa Ama. So kung siya po ang nakakita sa Ama, siya po ang dapat magpakilala sa Ama. Pakinggan po natin mga kaibigan, sa 10 ng Mateo. Dapat ba ang magpakilala sa Ama ay ang anak? Tingnan po natin mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Mateo, sa 10, ano ang pahayag ng banal na kasulatan? Dito po sa 11:27 ng Mateo. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng Ama. Sinumay hindi nakakilala sa anak kundi ang Ama. Sinumay hindi nakakilala sa Ama kundi ang anak. Yaong ibigin pagpapahayag ng anak. Ang nakakilala pala sa Ama ay walang iba kundi ang anak. Ang nakakita sa Ama, walang iba kundi ang anak. Kung ang anak ay nakakita sa Ama, karapat dapat po na yung anak, siya po ang magpakilala sa kanyang Ama. Sapagkat ang higit po na nakakilala sa Ama ay walang iba kundi ang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sino naman ang nagpakilala sa ating Panginoong Kristo? Ang nagpakilala naman sa ating Panginoong Kristo ay yung kanyang mga alagad. Kaya pag nakilala niyo po mga kaibigan, pagka tayo po'y nakisama sa mga apostol sa kanilang aral, may pakikisama kayo sa anak at may pakikisama po kayo sa Ama. Yun po yun mga kaibigan. Ang maglalapit po sa atin kay Kristo, yung aral ng mga apostol at yung ang maglalapit naman sa atin sa Ama ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya nga, ang payag ni Kristo ay ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Maliwanag po yan mga kaibigan, no? Mula sa mga apostol, sasamahan po natin ang apostol sa kanilang aral at pag sinamahan po natin ang mga apostol, tayo po ay may pakikisama sa Ama, sa anak. At pag tayo po ay may pakikisama sa anak, ay meron din po tayong pakikisama sa Ama. Sapagkat yung anak po, ito po ang maglalapit sa atin sa Ama. Sapagkat yung anak, ito po ang namamagitan. Pakinggan po natin sa aklat po ng unang 1:2 at ang bersikulo po ay 1. Tingnan po natin kung anong ginagawa ng anak. Mabuti ko mga anak, ang mga bagay nito isusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sinuman ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid, na siyang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. So si Kristo, yung anak, siya po ang pampalubag loob. Mga kaibigan, siya po ang tagapamagitan. Yung anak ng Diyos, sinugo niya ang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At ang anak po mga kaibigan, nang ito po ay pagkatapos siyang mabuhay na maguli, nang siya po ay umakyat sa Ama, siya po ay namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan po ay pahayag ng ating Apostol Pablo. Pakinggan po natin mga kaibigan. Pahayag ba ng ating Apostol Pablo yan? Tingnan niyo po sa 8:34 ng Roma. Sino ang ahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Ang ginagawa pala ni Kristo ngayon, mga kaibigan, namamagitan po siya sa Diyos at sa mga tao. Kasi si Kristo, siya po ang pampalubag loob ng Ama.
Inalay niya ang kanyang sarili, mga kaibigan, upang tayo po ay matubos sa ating mga kasalanan. Kaya, sabi ni Kristo, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. Anong gagawin ni Kristo sa Ama? Mamamagitan si Kristo sa Diyos at sa mga tao. Yan po ang tinutukoy po ni Pablo, mga kaibigan. Yung anak ng tao na yon, hindi pa po natatapos ang role. Mga kaibigan, kaya pagbalik niya, siya po'y anak ng tao, maghahari po ng 1,000 taon dito po sa lupa, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Wala naman kayo mabasa sa Bible na umakyat si Kristo sa langit, Diyos siya. Yun ang magiging problema, mga kaibigan. Kundi, tiyatawag si Kristo na anak ng tao. Kasi yun yung anak ni David na ibinangon sa gitna ng mga patay na inuburo sa kanan ng Diyos. Yun din po ang babalik. Kaya babalik siya yung role na pagiging son of David doon sa 1,000 years. Pagkatapos po ang 1,000 years, yun din po ang hahatol po sa atin. 17:31 ng Gawa. Tingnan natin kung yun ba ang hahatol. Yung binuhay ng Diyos sa mga patay, yun din ba ang hahatol sa ating pagdating ng araw? 17:31. Tingnan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Anong sabi rito? Sapagkat siya'y, ito po tumutukoy kay Kristo, nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanlibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinaga, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Mga kaibigan, ito rin po yung ahato. Kaya nga doon sa 2 Korinto 5:10, tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo na magbibigay sulit sa bawat gawa nating masama at mabuti ayon sa ginawa ng katawan. So yung Kristo rin po, mga kaibigan, ito rin po ang hatol po sa atin. Pagkatapos po na humatol, mga kaibigan, ng ating Panginoong Kristo, lahat ng bagay po ay pasusukuin ng Ama sa Kanya. Pakinggan nyo po, mga kaibigan, sa aklat po ng 1 Korinto sa 15 at ang bersikulo po ay 24. Ito po yung tinutukoy, mga kaibigan, ni Pablo na wakas. Tingnan nyo po, mga kaibigan, ito po yung wakas ng panahon. Tingnan nyo po. At kung magagayo'y darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sino po ang magbibigay ng kaharian sa Diyos? Diyos din ba dapat ang magbigay sa kaharian Diyos? Ilalabas po, magiging dalawa ang Diyos, mga kaibigan. Pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, ang magbibigay po ng kaharian sa Diyos, walang iba kundi yung anak. Hindi naman tinawag na Diyos anak, yung anak dito, mga kaibigan, sa talata. Kung magagay darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Ang tinutukoy na Diyos, mga kaibigan, sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipunin na niya ang lahat ng paghahari at lahat ng kapamalaan at kapangyarihan, sapagkat kinakailangan siya'y maghari, hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan, sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Ito po'y tumutukoy sa anak. Datapwat kung sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwalag na itinangin niya o nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magagayoy ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Yung anak din po, mga kaibigan, ay susuko rin po. Wala pong sinabi na yung Diyos anak susuko. Wala pong ganyan sa Bible, no? Tutukoy lang po, mga kaibigan, yung anak din ay susuko rin naman sa nagpasuko sa kanya sa lahat ng bagay, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat, mga kaibigan. Kaya dahil iisa lang po ang tunay ng Diyos, walang iba kundi ang Ama. Ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Ama. 1 Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin, may iisang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay, at tayo'y sa Kanya.
At isa lamang Panginoong sa Jesucristo, nasa pamamagitan niya ang lahat ng bagay at tayo'y sa pamamagitan niya. Meron lamang mga kaibigan na isang Diyos Ama, nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay, maging ang ating Panginoong Jesucristo ay nagbuhat din sa Ama. Inaamin ba ni Kristo na siya ay nagbuhat sa Ama? Kaya nga siya aakyat sa Kanyang Ama. No? Abalik siya sa Kanyang Ama, sa Kanyang Diyos, kasi doon nga siya nanggaling eh. Kung saan siya nanggaling, hindi naman siya galing sa alabok ng lupa eh. Kung galing siya sa alabok, uuwi siya sa alabok. Galing siya sa Ama. Kaya babalik siya sa Ama. Kaya sabi niya, aakyat ako sa aking Ama. Inaamin ba ni Kristo na galing siya sa Ama o nagbuhat siya sa Ama? 16:27 ng 1. Painggan niyo mga kaibigan at sa ating mga kapatid. No? Ito po ang napakalaga mga kaibigan. Mahalaga may talata po. Tingnan po natin. 17:26. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig. At kayo'y nagsisampalataya na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanlibutan. Muling iniiwan ko ang sanlibutan at ako'y paroroon sa Ama. Paroroon. Sabi niya, ako'y paroroon sa Ama. No? At hindi pa siya umakyat. Sabi niya, paroroon ako sa Ama. Pero doon sa 1:20-17, aakyat siya sa kanyang Ama. Iyon po yung aktual na kanyang pag-akyat. Kaya bago siya umakyat, sabihin mo sa aking mga kapatid, aakyat ako sa aking Ama. Inyong Ama, aking Diyos. Inyong Diyos. Kung Diyos si Kristo, bakit may Diyos pa siya? Kung siya ang Ama, bakit may sinatawag pa siyang Ama? Lalabas dalawang Ama, dalawang Diyos. Kung Ama si Kristo, sino yung anak? Wala nang anak kasi ginawa niyo ng Ama. Kaya hindi po natin pwede tanggihan na merong Ama at merong anak. Kasi pag tinanggi po natin yung Ama at tinanggi rin natin yung anak, magiging antikristo po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Hindi naman po pwede ganon. Mga kaibigan, kapagkat ang sinumang tumatanggi sa Ama at sa anak, sabi doon, sino ang sinungaling? Kundi ang tumatanggi na si Jesus siyang Kristo, sa makatwid ang tumatanggi sa Ama at sa anak. Ang nagpapahayag sa anak, ang Ama ay nananahan sa Kanya. Maliwanag po yan mga kaibigan. So hindi po namin kinokontra yung nakasulat. Tinatanggap po namin si Kristo, siya po ay anak ng Diyos. Kung paano pinapangaral ng mga apostol, si Kristo anak ng Diyos. Yun din po ang aming pinapangaral. Si Kristo ay anak ng Diyos. Kasi kung gagawin yung Ama si Kristo, mga kaibigan, mga kapatid, at gagawin yung Diyos siya, sabi noon mga kaibigan, pagka ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos, sa makatwid bagay sa Ama, Ama pala si Kristo. Tapos ibibigay niya ang kaharian sa Ama. Lalabas magiging dalawang Ama. Yun po, magiging problema. Sabi niya, aakyat ako sa aking Ama, yung Ama ng Panginoong Kristo. Walang iba kundi yung Ama na yun. Yun po ay Espiritu. Pinapasamba niya yung Ama na yun. Sabi niya, sambahin ninyo, hinahanap ng aking Ama, ang tunay na manamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Panginoon, ang Diyos ay siyang Espiritu. So kailangan mga kaibigan, yung Amang pinakikilala ni Kristo, ang kalagayan po nito ay nananatiling Espiritu. Ang Diyos po ay Espiritu. Nang si Kristo ba nasa lupa, Espiritu ba siya? O sino tinutukoy niyang Espiritu? Yung Diyos. Walang iba kundi yung Ama. Kaya nga sasambahin yung Ama sa Espiritu at katotohanan dahil ang Ama ay Espiritu. Yun po dapat mga kaibigan, pinakikilala ni Kristo, yung Ama ay Espiritu. Siya na pala yung Ama. Espiritu ba kalagayan ni Kristo? Na nasa lupa siya? Meron nga siyang pinapasambang Espiritu Yung pinapasamba niyang Espiritu, yun po yung kanyang Diyos at Ama, mga kaibigan at ating mga kapatid. Ngayon, kung ang Diyos ay Espiritu, mga kaibigan, nagkatawang tao yung Diyos. Sabi niyo, yung Ama na Espiritu, nagkatawang tao. O sino pa sasambahin ng mga Hudyong Diyos na Espiritu? Di wala na. Naging tao na.
Nalabas, walang pagsamba ng Diyos na, walang pagsamba sa Diyos na Espiritu nang habang si Kristo nasa lupa kasi siya na pala yung Ama. Yung po magiging problema mga kaibigan. Merong Diyos at Ama, ang ating Panginoong Jesucristo mga kaibigan. Hindi po namin tinututulan kung ano nakasulat sa Biblia. Ang tutol ng mga oneness na ito, yung Ama, siya rin yung anak, tapos yung anak, siya rin yung Ama. Paano nangyari yun? Pero pag pinako sa krus, ang namatay tayo yung anak, yung Ama raw, hindi namatay. Sabi nyo yung Ama, yun yung anak eh. Tapos namatay yung anak, yung Ama naman, natiling buhay. So, para malabo ata mga kaibigan. Kaya, yan po, nagiging problema mga kaibigan. Aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, aking Diyos. Sabi ng isang kakilala ko si Kristo raw, siya raw yung Ama, siya pa yung Diyos. Tanong ko sa kanya, si Kristo pala, yung Ama at Diyos. Tanong ko sa iyo, si Kristo ba may Ama at Diyos o wala? Sabi niya, meron. Diyos at Ama pala si Kristo. Meron pa siyang Diyos at Ama. Ilan na ang Diyos at Ama? Kaya, ayan po nagiging problema mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya pag tinabi niyo si Kristo, siya yung Ama, tanong, si Kristo ba may Ama o wala? May Ama. Ama si Kristo, tapos meron pa siyang Ama. Di ba ang sumunod sa Ama, lolo na? Ayan po nagiging problema mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya, maliwanag na merong Diyos at Ama ang Panginoong Kristo. At yung Diyos at Ama ng Panginoong Kristo, ito po ay Espiritu, walang laman at buto, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ito po ay nanatiling Espiritu. Hindi po ito nagbabago. Yung Diyos at Ama ni Kristo, hindi po yan nagbabago mga kaibigan. James chapter 1 verse 17, tingnan po natin, nagbago ba ang Diyos at Ama ni Kristo? Tingnan po natin mga kaibigan. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ito po yung Diyos at Ama ni Kristo. Wala po siyang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Kaya nga mga kaibigan, nang si Kristo po ay nasa lupa, pinakikilala niya pa rin na yung Ama ay Espiritu. Kasi hindi naman nagbabago yung kanyang Ama at Diyos na Espiritu. Yung kanyang kalagayan, hindi po yun nagbabago. Yun po yun mga kaibigan. Kaya ang Diyos at Ama ni Kristo, nananatili po yung Espiritu. Hindi po yun nagbabago mga kaibigan. Kung nagkatawang tao yung Ama sa katayuan ni Kristo, tanong, sino yung Ama na Espiritu na pinasasamba niya habang siya ay nasa lupa? Sino yun? Sinasabi niya, ang Diyos ay Espiritu, sambahin niyo siya sa Espiritu at katotohanan. Siya na pala yun eh. Ang kalagayan niya hindi Espiritu. Paano yan? Di may pinapasamba siya, Diyos na Espiritu. Yung kanyang pinapasamba na Diyos na Espiritu, ito yung kanyang Ama. Sapagkat yung Ama, hindi po nagbabago ang kanyang kalagayan. Mananatili po siyang Espiritu. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, meron silang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. So yung Diyos at Ama ni Kristo, sinasamba ba ni Kristo yung kanyang Diyos at Ama? Sinasamba niyo yun. Basahin natin mga kaibigan at mga kapatid. Sa aklat po ng 1, sa 4, tignan po natin mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Dito po sa versikulo 20. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito. At sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. At sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sabi ni Kristo, sinasamba namin. Ay, hindi kasama siya ron. Ang nalalaman namin.
sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Si Kristo, Hudyo siya eh. Sa kanyang pagiging katawang tao, ang lahi ni Kristo, Hudyo eh. Si Kristo bilang Hudyo, sumasamba rin siya sa Ama. Hindi naman pwede na hindi siya sumamba sa Ama. Bakit? Nagbibigay lugod siya sa Diyos at sa mga tao. Tingnan po natin sa Lucas, mga kaibigan. Totoo ba na si Kristo ay nagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid? Tingnan po natin dito po sa Lucas 2:52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. Maliwanag po yan, mga kaibigan. Nagbibigay lugod si Jesus sa Diyos at sa mga tao. Paano mo ba paluluguran ang Diyos? Di ba, kailangan para natin mapaluguran ang Diyos, kailangan ang Diyos sambahin natin sa espiritu at katotohanan. Bakit? Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka maaaring magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. May Diyos si Kristo. Kaya nagiging kalugod-lugod siya sa Diyos kasi meron siyang pananampalataya sa Diyos at Ama, mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Kaya nga, sabi doon ni Pablo, tayo mga kaibigan ay lumakad sa pananampalataya ni Kristo. Ano ba ang pananampalataya ni Kristo? Ang pananampalataya ni Kristo, iisa lamang ang Diyos. 12:28 ng Marcos, dinggin mo Israel, dinggin mo Pangulo, ang ating Panginoon Diyos ay isang Panginoon. Yun ang paniniwala ni Kristo na nasa lupa siya, mga kaibigan. Isa lang ang Panginoon. Ay walang iba kundi ang Ama. Kaya nga sabi ni Pablo, magsilakad tayo sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang pananampalataya ni Kristo? Iisa lang ang Diyos, iisa lang ang Panginoon. Mga kaibigan, sa ating mga. Kaya yung Diyos at Ama niya, yun po yung kanyang aakyatan. Sabi niya kay Maria, huwag mo ko ipuin, aakyat ako sa aking Ama, inyong Ama, aking Diyos, at inyong Diyos. Maliwanag po yan, mga kaibigan, kahit hindi na ipaliwanag po sa atin. Basahin na lang po natin, sapagkat siya po ay galing sa Diyos, paroroon po siya sa Diyos. Kaya ang sabi ng Kristo, ako'y nagbuhat sa Ama, ako'y paroroon sa Ama. Mga kaibigan. Sabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa akin. My Father is greater than I. Ang Ama ay lalong dakila sa akin. Kung siya yung Ama, bakit yung Ama dakila pa sa kanya? Siya na pala yung Ama. Yan po, magandang katanungan. Siya pala yung Ama. Bakit sinabi niya pa, ang Ama lalong dakila sa akin. My Father is greater than I. Siya na pala yung Father. Dapat di nga nasabihin yun. Kung siya pala yung Ama, bakit sasabihin niya pa yung Ama dakila kaysa sa akin? Siya na pala yung Ama. Yun ang problema, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, no? Kaya maliwanag po, mga kaibigan, merong Diyos at Ama ang ating Panginoong Kristo. Yung Diyos at Ama ng Panginoong Kristo, siya po ang nagpakilala nito, mga kaibigan. Paano niya pinakilala ang kanyang Ama, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid? Pinakilala niya sa kanyang mga alagad una, upang ang kanyang mga alagad ay sumampalataya. Tingnan po natin, mga kaibigan, sa Hebreo 2 at ang versikulo po ay 12. Tingnan po natin, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid ay ganito. At sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurian mo. Paliwanag na ang sabi, mga kaibigan, ayon sa sulat ni Pablo na ang payag ng Panginoong Jesucristo, aking ibabalita ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Maliwanag po yan. Yung kanyang mga kapatid, ito po yung kanyang mga alagad na magpapakilala po sa atin. Dahil nang umakyat si Kristo sa langit, mga kaibigan, ang iutusan niya, mga kaibigan, upang ipakilala siya ay ang kanyang mga alagad. Dahil pag nakilala mo yung anak, nakilala mo ang Ama.
Kaya nga sabi ni Kristo, hindi ka panampalataya, Filipe. Ang nakakilala sa akin, tingnan, basahin natin mga kaibigan. Dito po sa 14 ng 1, tingnan po natin. Ito po ang sabi mga kaibigan at mga kapatid sa Gis. Hindi ka ba ganun ang palataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? Ang masatang akin siya sabi sa inyo, hindi ko sasata sa aking sarili, kundi ang Ama na tumataan sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin? O kundi kayo'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Tingnan natin sa 9. So maliwanag ito mga kaibigan sa 7. Ako'y nakakilala ninyo ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong makikilala at siya'y inyong nakita. Sabi mga kaibigan ni Kristo, kung makikilala ninyo ako, makikilala ninyo ang aking Ama. Bakit? Sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Yung anak pala, naparito sa pangalan ng Ama. Kaya pag nakilala mo yung anak, nakilala mo yung Ama. Yung Ama, yun ang tunay na Diyos. At pag nakilala mo, ang tunay na Diyos, ito ang buhay na walang hanggan. Yung makilala ang iisang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Natin, mayroon ba ang tanong dyan, Mr. Michelle? Pagpalain tayo mga kaibigan ng ating Panginoon, no? Napalin natin yung Ignite Generation, yung ating si Brother Justin, diyan sa Ignite Generation na ating bagong GC ngayon, at sa ating GC na Apostolic Back to the Bible, diyan sa ating Messenger. At pagpalain po tayong lahat mga kaibigan sa ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ang stand po namin mga kaibigan, ang Panginoong Jesucristo, meron po siyang Diyos at Ama. Ito po yung kanyang pinakikilala. Ito po ang tunay na Diyos, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Pag nakilala niyo po ang iisang Diyos na tunay, ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang. Sabi Kristo, at ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka na iisang Diyos na tunay. At natamo mo ang buhay na walang hanggan pag nakilala mo ang nag-iisang Diyos na tunay. Muli po mga kaibigan at mga kapatid, tayo po ay magkikita-kita muli sa araw po muli. Balik po tayo sa ating araw na linggo, mga kaibigan. Sa araw po ng linggo, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon Jesucristo. Muli po, ito po yung likod na si Padre Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo na isang magandang gabi. Sumain niyo po ang biyaya at kapayapaan, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid.